Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, maki-join ka muna sa atin sandali. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Mas masaya kasing makinig sa kwento kapag pakilamdam natin ay magkakatabi lang tayong nagkukwentuhan. Madilim pa ang buong bayan ng San Jeronimo nang magising si Isandro Barhel sa tunog ng lumang alarm clock na ilang beses nang inayos gamit ang alambre at masking tape. 2:00 pa lamang ng madalim araw, ngunit para sa isang panadero, huli na ang oras na iyon. Marahan siyang bumangon mula sa payat na kutsyon sa sahig, naghilamos sa malamig na tubig mula sa gripo at agad nagsuot ng kupas na puting sando at lumang maong na may bahid ng harina sa tuhod. Sa maliit na bahay na inuupahan niya, isang mahinang ubo ang narinig niya mula sa kabilang kwarto. "Isan!" Mahinang tawag ng tiyahin niya. Lumapit agad si Isandro sa pinto. "Tiyabelin, gising na po kayo?" Bahagyang bumukas ang pinto at sumilip ang maputlang mukha ng matanda. "Nako, oo. Pasensya ka na. Ginising na naman kita." Ngumiti si Isandro kahit alam niyang siya naman talagang mas maagang nagising. "Ako po ang may trabaho ng ganitong oras, tiya. Kayo po, humiga lang muna kayo. Mamaya pagbalik ko, iinitan ko kayo ng lugaw." "Wag mo na akong intindihing masyado," sabi ni Tia Belen habang hinahaplos ang dibdib niya. "Ang isipin mo, ang panaderya. Baka maubusan ka na naman ng puhunan sa kakabili ng gamot ko." Tumigil sandali si Isandro. Gaya ng dati, ayaw niyang pinag-uusapan ng bagay na iyon. "Ang gamot ko, mabibili ulit, pero kayo, iisa lang," sagot niya. Napailing si Tia Belen, nguit bakas sa mata nito ang pananabik at lungkot. Matagal nang bibuda ang matanda at ito na rin ang tumayong ina kay Isandro mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal nang naligaw ng landas ang binata. Mula sa bahay ay naglakad si Isandro papunta sa panaberyang minana niya sa ama, ang pugon ni Lolo Seling. Isang makitid ngunit matibay na lumang panaderya sa kanto ng palengke. May pader na pudpud na ang pintura at signboard na halos hindi na mabasa kapag gabi. Ngunit sa kabila ng itsura nitong pagod, iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Pagpasok niya sa loob, agad siyang sinalubong ng amoy ng kahapon, harina, mantikilya at kahoy na panggatong. Mula sa sulok ay naroon ang malaking lamesang kahoy na minana pa sa kanyang lolo, ang lumang pugon na bitak-bitak na ang gilid at ang mga trays na inuukit na ng panahon ang bakal. "Ay, salamat at dumating ka na," bungad ng boses mula sa likod. Si Mang Otip iyon, ang delivery driver ng panaderya. May bitbit na sako ng harina sa balikat at pawis na pawis kahit malamig pa ang simoy ng madaling araw. "Akala ko tuloy, ako na ang magmamasa." Biro nito. "Kung gusto mo, sige po," sagot si Isandro ng may ngiti habang inaabot ang sako. "Loko, kaya nga ako driver, hindi panadero." Nagkatawanan sila ng sandali, ngunit agad ding bumalik sa trabaho. Sinimulan ni Isandro ang pagsasali ng harina sa malaking batya. Sinukat ang asin, asukal, lebadura at maligamgam na tubig. Sanay na ang galaw ng kanyang mga kamay. Habang nagmamasa siya, tila may sariling rhythm ang katawan niya. Parang bawat tiklop at diin sa masa ay may kasamang panalangin. Tahimik lang si Mang Otip sa una, ngunit hindi ito tumatagal na walang sinasabi. "Isan," sabay sandik nito sa dingding. "May dumaan na namang kahapon, yung tauhan ni Kapitana Violeta." Hindi sumagot agad si Isandro. Tila inaasahan na niya ang pangalan. "Ano na naman daw?" tanong niya. "Gusto na namang bilhin yung pwesto. Sabi, sayang daw itong lokasyon sa maliit na panaderya. Mas bagay daw convenience store o kaya branch ng pharmacy." Bahagyang humigpit ang panga ni Isandro habang patuloy na nagmamasa. Pareho pa rin ang sagot ko. "Ayoko nang sabihin kasi alam ko naman na pareho pa rin. Pero matigas sila, lalo na yung anak niyang si Rafa. Kanina nga nadaanan ko, sabi ba ni Mang?" Ginaya niya ang mayabang na tono. "Hindi ring naman tatagal ang pugon na yan. Antayin mo lang, luluhod din niyang si Isandro." Tumigil si Isandro at tumingin sa pugon na pinaiinit na niya. "Buhay ng tatay ko to," mahina niyang sabi. "Buhay ng lolo ko. Hindi ako luluhod para lang may maipagyabang ang mayayaman." Hindi na nagsalita si Mang Otep.
Kilala niya ang binata. Kapag ganito ang bosay nito, alam niyang galing na iyon sa kaibutaran. Pagsapit ng 4:00, unti-unti nang kumakalat ang amoy ng bagong lutong pandesal sa kanto. Unti-unti ring nagdadatingan ng unang mga suki, mga tricycle driver, mga tindera sa palengke, mga estudyanteng maagang pumapasok, at ilang manggagawang wala pang almusal. "Isandro, 10 pandesal!" Sigaw ni Aling Susing mula sa labas. "Isan, 2 monay at 1 kape." Habol naman ni Myrna na mananahi sa kanto. Mabilis ang kamay ng binata sa pag-abot ng paper bag, sukli at maikling ngiti. Kahit pagod ang mata niya, hindi iyon nawawala. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabalik ang mga tao sa kanyang panaderia. Hindi lang dahil sa tinatay, kundi dahil sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanila roon. Sa kabilang tindahan, nakatayo si Nerissa, ang tindera ng lugawan, habang tahimik na nakatingin kay Isandro. Maganda ito sa simpleng paraan, malinis manamit, mahinhin at matagal nang may lihim na damdamin sa panadero. Nang bahagyang humupa ang pila, lumapit siya. "Isandro," mahina niyang tawag. "Oh, Nerissa, aga mo." Inabot nito ang isang maliit na lalagyan. "Naglugaw ako, baka gusto mong kumain mamaya." Napatingin si Isandro sa hawak niyang lugaw. "Nako, salamat, kayo na naman." "Wala iyon," mabilis na sagot ng babae. "Baka kasi puro ka tinapay dyan." Ngumiti si Isandro. "Sakto, matutuwa si Tia Belen." Sandaling natigilan si Nerissa, saka tumanggo. "Oo, para kay Tia Belen." Hindi man niya sabihin, alam niyang muli na naman siyang nauunahan ng kabutihan ni Isandro sa lahat ng tao sa paligid nito. Ganun lagi. Walang masamang intensyon ng lalaki, pero tila hindi nito nakikita ang damdaming pilit niyang itinatago. Bandang 6:00, nang magsisimula na sanang humupa ang dagsa ng mamimili, napansin ni Isandro ang isang munting anino sa tapat ng panaderya. Isang batang babae. Payat ito, marumi ang laylayan ng lumang dilaw na bestida at halos mapigtas na ang tali ng tsinelas. Nakatayo lamang ito sa may poste, parehong kamay nakahawak sa tiyan at tahimik na nakatingin sa basket ng bagong lutong pandesal na kakalabas lang mula sa pugon. Hindi ito namamalimos, hindi rin ito lumalapit. Nakatitig lang. "Kanina pa yan dyan," bulong ni Myrna habang kumakagat sa ininit na pandesal. "Mukhang batang kalye." "Baka magnanakaw," sabat ni Aling Susing. "Yung mga ganyan tinitiktikan muna kayo." Napatingin si Isandro sa bata. Hindi umiimik, ngunit may kung anong pamilyar sa paraan ng pagkakatitig nito sa tinapay. Hindi yabang, hindi kapal ng mukha, kundi gutom na pilit itinatago. Muli niyang naalala ang sariling kabataan. Yung mga araw na natutulog siya ng walang laman ng tiyan pero ayaw manghingi, baka mapahiya. Kinuha niya ang isang paper bag at nilagyan iyon ng 5 pirasong pandesal. "Hoy, Isan!" Pigil ni Aling Susing. "Huwag mo nga sanayin, bukas niyan may 10 ng kasama yan." Hindi siya sumagot. Marhan siyang lumabas ng panaderya at lumapit sa bata. "Oh," sabi niya sa malumanay na boses. "Mainit pa, kainin mo na." Napatingin sa kanya ang bata. Malalaki ang mata nito, maitim ngunit malinaw at halatang marunong magbasa ng tao. Hindi ito agad kumilos. "Para saan po?" tanong nito. Bahagyang natigilan si Isandro. "Para sa'yo." "Magkano po?" Mas lalo siyang nabigla, hindi dahil sa tanong kundi dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Malinaw, maayos at may disiplina. "Wala, libre." Hindi agad inabot ng bata ang paper bag. "Ayoko po ng libre kung may kapalit." Ngumiti si Isandro ng bahagya. "Wala nga ang kapalit." "Talaga po?" "Oo." Dahan-dahan inabot ng bata ang bag, ngulit bago pa man iyon tuluyang mapunta sa kamay niya, muli itong nagsalita. "Pag may pera na po ako, babayaran ko kayo." Napatingin si Isandro sa kanya. Sa likod ng dumi,
Gutom at pagod, may kakaibang dangalang batang iyon. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Sandaling yumuko ang bata bago sumagot. "Yina po." "Buong pangalan?" Huminto. Parang may gustong sabihin ngulit piniling huwag. "Yina lang po." Mula sa loob ng panaderya ay umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Otep. "Isan! Yung tray sa likod!" Sandali, sigaw niya pabalik, saka muling humarap kay Yina. "Sige, kainin mo na habang mainit." Tumanggo ang bata. Ngunit bago pa man siya makabalik sa loob, marahan itong nagsabi, "Salamat po, kuya." Napatingin si Isandro sa kanya sa huling pagkakataon bago pumasok muli sa panaderya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero biglang naging mabigat at sabay gaan ang pakiramdam niya. Para bang sa simpleng pag-abot niya ng tinapay sa batang iyon, may kung anong nabuksan sa loob niya na matagal nang sarado. Sa buong maghapon, hindi na nawala sa isip niya ang batang nakatayo sa poste. Kinagabihan, habang isinasara niya ang panaderya, dumaan muli sa harap ang itim na sasakyan ni Kapitana Violeta. Huminto iyon sandali, bumaba ang bintana at sumilip ang anak nitong si Rafa Sarmiento, nakapolo at may malamig na ngiti. "Pag-isipan mo na, Isandro," sabi nito. "Hindi habang buhay may bibili ng pandesal mo." Tahimik lamang siyang tumingin. "Baka balang araw," dagdag pa ni Rafa, "kahit ikaw, wala nang makain." Pagkaalis ng sasakyan, napahawak si Isandro sa gilid ng pinto ng panaderya. Tumingin siya sa lumang signboard, sa pudpud na dingding, at sa pugon sa loob na unti-unti nang lumalamig matapos ang isang mahabang araw. Pagod na pagod siya. Maraming utang. Mahina ang kinikita. May sakit ma si Tia Belen. Pero sa kung anong hindi niya maipaliwanag, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, hindi puro bigat ang nararamdaman niya. Dahil kinabukasan, alam niyang may isang batang babalik sa tapat ng panaderya. At sa simpleng bagay na iyon, parang may dahilan na naman siyang gumising ng mas maaga kaysa dati. Bago tayo magtuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, maki-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito napakinggan o napanood. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang buhay ng ating mga karakter, may kanya-kanya rin tayong oras at lugar na pinanggagalingan. Kinabukasan matapos ang gabing binantaan na naman siya ni Rafa Sarmiento, mas maaga pang nagising si Isandro kaysa karaniwan. Kahit mabigat pa rin ang isip niya sa problema sa renta, sa tumataas na presyo ng harina, at sa pangamba sa kalagayan ni Tia Belen, may isa siyang bagay na hindi maalis sa isip. Ang batang nagpakilala lamang bilang Yina at ang paraan nito ng pagsasabi ng, "Pag may pera na po ako, babayaran ko kayo." Habang naglalakad siya patungo sa pugon ni Lolo Siling, manipis ang hamog sa kalsada at halos wala pang tao sa kanto. Ngulit sa pagdating niya sa tapat ng panaderya, natigilan siya. Naroon na si Yina. Nakatayo muli ito sa may poste, gaya ng kahapon, ngunit ngayoy mas maayos ang tao. Parang hindi ito naghihintay ng awa kundi ng pagkakataong makitang muli ang taong nagpakita ng kabutihan sa kanya. Nang mapansin siya ng bata, mabilis itong yumuko ng bahagya. "Magandang umaga po," sabi ni Hina. Napangiti si Isandro kahit pagod ang mga mata niya. "Aga mo. Mas maaga po kayo," sagot ng bata. "Trabaho ko kasi yun eh." Tahimik na tumanggo si Hina. May hawak itong maliit na piraso ng papel na tila pinulit mula sa lumang kwaderno. Inabot niya iyon kay Isandro. "Ano to?" tanong ng binata. "Bayad ko po. Hindi pa pera. Pero marunong po akong magsulat." Binuksan ni Isandro ang papel. Naroon ang maayos at malinaw na sulat kamay ng bata. "Salamat po. Sa tinapay. Hindi ko po kakalimutan. Hina." Sandali, hindi nakapagsalita si Isandro. Ang ibang bata sa lansangan ay natututong magmatigas dahil sa hirap ng buhay. Ngunit ang batang ito sa kabila ng gutom ay hindi nawawala ang dangal. "Ang ganda ng sulat mo," sabi niya. Hindi agad sumagot si Yina. Bahagya lamang itong inilayo ang tingin. "Tinuruan po ako noon." "Ng mama mo?" Mabilis na napatingin sa kanya ang bata saka muling yumuko. "Opo." Hindi na muna siya nagtanong pa. Hang sa hilip, binuksan niya ang pinto ng panaderya. "Halika, kung gusto mo maupo ka muna sa gilid habang nagluluto ako." Napatigil si Yina. "Pwede po ba?"
Oo naman, basta huwag ka lang lalapit sa pugon. At sa simpleng paanyayang iyon, nagsimula ang unti-unting pagbabago sa mga umaga ni Isandro. Mula noon, halos araw-araw nang bumabalik si Yaina. Hindi man palaging pareho ang oras, laging naroon ito kapag mainit pa ang unang batch ng pandesal. Sa umpisa, tahimik lamang itong nanonood habang nagmamasa si Isandro. Kalaunan, kusang nag-aabot ng paper bag, nagliligpit ng mumong nahuhulog sa mesa, at minsan ay nagwawalis sa tapat ng panaderya bago pa dumating ang mga suki. "Oy bata!" sabi minsan ni Mang Otep habang nagbubuhat ng tray. "Binabayaran ka ba nitong si Sandro?" Umiling si Yaina. "Hindi po, tumutulong lang po ako." "Tingnan mo nga naman," natatawang sabi ni Mang Otep. "Mas may kusa ka pa sa ibang matanda rito sa palengke eh." Ngumiti lamang si Yaina, ngunit napansin ni Isandro na marunong itong umiwas sa pangaasar. Hindi ito sumasagot ng pabalang. Hindi rin ito sumisimple ng hingi. Kapag binibigyan niya ng higit sa kayang ubusin, sinasabi nitong, "2 lang po, para hindi sayang." Isang umaga, habang humuhupa ang pila ng mga mamimili, nakita niyang nakaupo si Yaina sa sulok at may sinusulat sa karton gamit ang pudpud na lapis. "Ano ginagawa mo?" tanong niya. Ipinakita ng bata ang karton. Nakasulat doon ng tuwid at malinaw, "Pandesal, 3 piso isa." Napatawa si Isandro. "Aba, gumawa ka pa ng karatula." "Para po hindi kayo paulit-ulit na sumagot kapag may nagtatanaw," mahinang sabi ni Yaina. "Tsaka po, para mas maayos tingnan." "Marunong ka pala sa ganyan. Mahilig po akong magsulat. Pumapasok ka ba sa school?" Natigilan si Yaina. Saglit bago sumagot, "Dati po." "Anong grade ka noon?" "Hindi ko na po alam kung anong katumbas ngayon." Bahagya itong natahimik. "Matagal na po kasi eh." Napatitig si Isandro sa bata. Hindi normal para sa isang batang kasing edad nito ang ganoong sagot. Parang may mga bahaging pilit nitong itinatago o baka pilit na ring binubura ng panahon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti ring napansin ng mga tao sa paligid ang presensya ni Yaina sa panaderya. "Talagang pinapaupo mo na rito, Isandro?" Puna ni Aling Susing minsan. "Baka mamaya niyan masanay." "Hindi po masamang matutong tumulong ang bata," mahinahong sagot niya. "Ako sa'yo, mag-ingat ka," singit ni Myrna. "Pag may maghanap dyan sa batang yan, ikaw din ang ituturo." Hindi na nakipagtalo si Isandro. Ngunit pag-alis ng mga ito, napansin niyang tahimik na lang si Yena sa sulok. "Ayos ka lang?" tanong niya. Tumanggo ang bata, pero halatang pinipigiran ng kung anong nararamdaman. "Minsan po," maingat nitong sabi, "mas mabuti pang hindi na lang ako makita ng mga tao." Bumigat ang dibdib ni Isandro sa narinig. "Bakit mo naman nasabi yan?" "Kasi po kapag nakikita nila ako, para akong mali. Para akong istorbo." Nilapitan niya ito at ibinaba ang tray sa mesa. "Makinig ka sa akin, Yena. Hindi ka istorbo rito. Naiintindihan mo?" Napatingala ang bata. Sa una ay tila hindi sanay makarinig ng ganong katiyak na salita. "Talaga po?" "Oo. At huwag mong hahayaan na ang salita ng iba ang magsabi kung ano ang halaga mo." Hindi sumagot si Yena. Ngunit nakita niyang unti-unting namuo ang luha sa mga mata nito. Agad naman niyong pinahid ng bata na para bang sanay itong umiiyak nang walang dapat makakita. Makalipas ang ilang araw, mas naging bukas si Yena kay Isandro, ngunit hindi pa rin buo. Isang madaling araw habang naghihiwa siya ng mantikilya, napansin niyang tahimik lang ang bata at paulit-ulit na hinahaplos ang manipis na pulsera sa kaliwang kamay nito. "Lagi mong hawak yan," sabi ni Isandro. Agad na napahawak ng mahigpit si Yena sa pulseras. "Sa mama ko po ito." Sinulyapan niya iyon. Luma na ang metal, gasgas-gas na, ngunit may maliit na ukit sa gitna. "Anong letra yan? C?" "Opo." "C para saan?" "Hindi ko po alam." Saglit itong natahimik. "Pero sa mama ko po galing to. Siya mismo ang nagsuot sa akin."
Naramdaman ni Isandro na may kung anong mahalagang piraso ng nakaraan ang laman ng simpleng pulseras na iyon. Ngunit bago pa siya makapag-usisa, kusa nang nagsalita si Yena. Hindi ko po alam kung iniwan niya ako. Napahinto ang kamay ni Isandro. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan lamang niya ang bata, hinayaan niya itong kusang ituloy. Minsan po, iniisip ko, baka nawala lang kami sa isa't isa. Nanginginig ang boses ni Yana kahit pilit nitong pinapatatag. Pero minsan din po, iniisip ko na baka ayaw na niya sa akin. Hindi makagalaw si Isandro sa narinig. Ang isang batang dapat iniisip lang ay laro, aral o cartoon, dalagala pala ang tanong na iyon araw-araw. Yana, maingat niyang sabi, may mga bagay na hindi agad nating nauunawaan, pero hindi ibig sabihin nun ikaw ang may kasalanan. Napakagatlabi ang bata. Pero kung mahal po ako ng mama ko, bakit wala siya? Hindi agad nakasagot si Isandro. Dahil sa totoo lang, hindi niya rin alam. Ang alam lang niya ay ang hirap na iwanan, ang pakiramdam na wala kang dapat sandalan, at ang matinding sakit kapag iniisip mong baka hindi ka sapat para piliin ng isang tao. Sana, marahan niyang sabi, kung nasaan man ang mama mo, hinahanap ka rin niya. Hindi umimik si Yana, ngunit sa paraan ng pagtitig nito sa kawalan, alam niyang malalim ang tama ng sariling sagot niya. Habang lumalalim ang samahan nila, unti-unti namang nagiging mabigat ang buhay ni Isandro sa ibang bahagi. Nagmahal na naman ang presyo ng harina, tumagal ang bayad ng ilang suki. Minsan pa nga, napilitan siyang ibenta ng palugi ang huling batch ng Monay para lang may ipambili ng gamot ni Tia Belen. Gabi-gabi, inuupo niya ang sarili sa lamesa ng panaderya at binubuklat ang maliit na kwaderno ng gastusin. Hindi nasasapat to sa susunod na buwan, bulong niya minsan. Narinig iyon ni Mang Otep na kakapasok lang. Magkano na naman kulang? 6,000 sa renta, 3 sa supplier, tapos gamot pa ni Tia. Napahinga ng malalim si Mang Otep. Gusto mo, kausapin ko ulit si Kapitana. Baka pumayag sa palugit. Umiling si Isandro. Mas gusto pa nilang sumuko ako kaysa bigyan ng palugit. Matitigas talaga. At mas tumitigas dahil alam nilang gipit na ako. Sa mga panahong iyon, si Nerissa naman ay lalong nagiging mapagmatyaga kay Yana. Hindi dahil masama ang loob niya sa bata, kundi dahil napapansin niyang mas maraming oras at lambing na ibinibigay si Isandro rito kaysa kanino man. Minsang inabutan niya ng lugaw, nakita niyang si Yana ang pinauunating kumain. Unahin mo na to, sabi ni Isandro sa bata, mainit pa. Tahimik na nakatingin si Nerissa hanggang sa hindi niya napigilang magsalita. Ikaw na nga ang di pa nakakakain simula madaling araw, iba pa rin ang inuuna mo. Napatigil si Isandro. Bata kasi siya. Ano naman kung bata? Paano ka kung ikaw ang magkasakit? Tanong ni Nerissa, may bahid ng tampo ang boses. Namagitan si Yana at dahan-dahang ibinalik ang kutsara. Pwede pong kayo na lang muna. Agad namang kumambyo si Nerissa nang mapansing na ilang ang bata. Hindi ko ibig sabihin. Ayos lang, putol ni Isandro sa mahinang tinig. Kakain din ako mamaya. Umalis si Nerissa na tila may hinahabol na sariling emosyon. Naiwan namang mas tahimik si Yana kaysa dati. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Isandro na kahit sa munting kabutihang pinapakita niya, may mga taong nasasaktan, naguguluhan o nagkakaroon ng maling akala. Ngunit ang pinakamatinding pangyayari ay dumating isang gabi ng malakas na ulan. Pasado 9:00 na noon at sarado na ang panaderya. Pauwi na sana si Isandro nang mapansin niyang wala si Yana sa karaniwang pwestong tinatambayan niya sa waiting shed. Hindi siya makapali. Hindi niya maipaliwanag ngunit may kung anong kaba ang pumisil sa dibdib niya. Baka umalis na sa iba, sabi ni Mang Otep. Hindi, may masama akong kapakiramdam. Dinala siya ng kutob hanggang sa lumang covered court sa likod ng barangay hall. Doon, sa pinakasulok na may tumutulong tubig ulan mula sa bubong, nakita niya si Yana. Nakapulupot ang mga braso nito sa sarili, naninginig at halos hindi na maitaas ang muka. Nilalagnat. Yana! Bigla siyang lumapit. Bahagyang dumilat ang bata. Kuya. Hinawakan niya ang noo nito at halos mapamura sa taas ng init. Bakit ka nambito? Bakit hindi ka pumunta sa panaderya? Akala ko po, sarado na. Hindi na siya nag-aksaya ng oras.
Kinarga niya ang bata kahit basang-basa ang damit niya. Kuya, ibaba niyo po ako. Mabigat po ako. Tumahimik ka. Nanginginig na sabi ni Isandro, hindi sa galit kundi sa takot. Hindi ka mabigat. Dinala niya si Yana sa bahay nila. Pagpasok pa lang, halos mapatalon si Tia Belen sa gulat. Sus Mariosep, sino yan? Si Yana po, nilalagnat. Diyos ko, bakit ganyan kainit? Agad silang naglatag ng tuwalya at kumot. Habang pinapahiga ang bata, nag-utos si Isandro kay Mang Otep na sunduin si Nurse Pilar sa kabilang kanto. Maya-maya pa'y dumating ang biyudang nurse na may bitbit na maliit na bag. Layon ng lagnat nito, sabi ni Nurse Pilar matapos sukatin ang temperatura ng bata. Matagal na ba siyang ganyan? Umiling si Isandro. Hindi ko alam, kanina ko lang nakita. Habang pinupunasan ni Tia Belen ang mukha ni Yana, napansin ni Nurse Pilar ang pulseras nito at ang malinis na pagbigkas ng bata kahit hilo. Uminom ka muna nito, iho, sabi ng nurse. Thank you po, mahinang tugon ni Yana. Napatingin si Nurse Pilar kay Isandro. Marunong mag-Ingles? Opo, at maganda rin po sulat. Napatitig ang nurse sa bata. Hindi pangkaraniwang batang lansangan to, Isandro. Hindi umimik ang binata dahil iyon din ang matagal na niyang iniisip. Nang medyo bumaba ang lagnat, napapikit si Yana at tila nagsasalita sa gitna ng antok. Mama, huwag mo po akong iwan. Parang may pumisil sa puso ni Isandro. Lumapit siya sa tabi ng higaan at marahang hinawakan ng malamig na kamay ng bata. Hindi niya alam kung hanggang kailan mananatili sa buhay nila si Yana o kung anong lihim ang dala ng pangalang ayaw pa nitong ibigay ng buo. Ngunit sa gabing iyon, habang umuulan sa labas at naririnig niya ang hirap sa paghinga ng bata, alam niyang may bagong katotohanan ng nabuo sa loob niya. Hindi na lamang itong batang bumibili o tinutulungan sa panaderiya. Isa na itong batang hindi niya kayang pabayaan. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas masakit na yugto ng ating istorya, maki-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba talaga ang dating ng kwento kapag sabayan-sabay nating sinusubaybayan, lalo na kapag ramdam na natin ang mga karakter na parang totoo silang nabubuhay sa harap natin. Magdamag halos hindi nakatulog si Isandro sa tabi ng higaan ni Yana. Ilang beses siyang bumangon para palitan ng basang bimpo sa noo ng bata, pakainin ito ng gamot na iniwan ni Nurse Pilar at silipin kung bumababa na ang lagnat. Sa sala naman nakaupo si Tia Belen habang nakabalot ng manipis na kumot at nagdarasal ng pabulong. Isan, mahinang tawag ng matanda ng madaling araw. Ikaw muna ang pumikit kahit isang oras. Hindi po, mamaya na lang po. Anak, maghapon ka pang magtatrabaho. Mas makakatulog ako pag bumaba na ang lagnat niya. Sa gilid ng higaan, tahimik niyang minasdan ang mukha ni Yana. Sa unang pagkakataon mula nung nakilalo niya ang bata, saka lang niya ito nakitang ganap na mahina. Hindi palaban, hindi maingat, hindi pilit na matapang, isa lamang batang nilalamon ng pagod at sakit. Doon lalo niyang naunawaan kung gaano kabigat ang pasaning matagal nang dinadala nito. Bandang 5:00 ng umaga, muling dumating si Nurse Pilar bago pa man siya tawagan. Kamusta? Agad nitong tanong. Bumaba naman po ng kaunti pero mainit pa rin. Sinilip ni Nurse Pilar ang bata, kinapa ang pulso at tumanggo. Mas maayos na ito kaysa gabi. Pero kailangan niyang magpahinga ng ilang araw at higit sa lahat, kailangan niyang kumain ng maayos. Nagkatinginan sina Isandro at Tia Belen. Pareho nilang alam na hindi simple ang sinabi ng nurse. Sa bahay nga nila minsan ay tinapay at sabaw lang ang kaya nilang pagsaluhan kapag matumalang kita. Pilar, mahinang sabi ni Tia Belen, baka pwedeng sa sweldo na lang muna. Napailing si nurse. Belen, hindi ako naniningil gayon. Ang unahin natin, gumaling ang bata. Nabuntong hininga si Isandro. Maraming salamat po. Tumingin si Nurse Pilar kay Isandro sa kamarahang sinabi, tama ang kutob mo kagabi, hindi mo siya dapat pinabayaan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinarga niya ang bata kahit basang-basa ang damit niya. Kuya, ibaba niyo po ako, mabigat po ako. Tumahimik ka.
Nanginginig na sabi ni Isandro, hindi sa galit kundi sa takot. Hindi ka mabigat. Dinala niya si Yana sa bahay nila. Pagpasok pa lang, halos mapatalon si Tia Belen sa gulat. Sus Mariosep, sino yan? Si Yana po, nilalagnat. Diyos ko, bakit ganyan kainit? Agad silang naglatag ng tuwalya at kumot. Habang pinapahiga ang bata, nag-utos si Isandro kay Mang Otep na sunduin si Nurse Pilar sa kabilang kanto. Maya-maya pa'y dumating ang biyudang nurse na may bitbit na maliit na bag. Layon ng lagnat nito, sabi ni Nurse Pilar matapos sukatin ang temperatura ng bata. Matagal na ba siyang ganyan? Umiling si Isandro. Hindi ko alam, kanina ko lang nakita. Habang pinupunasan ni Tia Belen ang mukha ni Yana, napansin ni Nurse Pilar ang pulseras nito at ang malinis na pagbigkas ng bata kahit hilo. Uminom ka muna nito, iho, sabi ng nurse. Thank you po, mahinang tugon ni Yana. Napatingin si Nurse Pilar kay Isandro. Marunong mag-Ingles? Opo, at maganda rin po sulat. Napatitig ang nurse sa bata. Hindi pangkaraniwang batang lansangan to, Isandro. Hindi umimik ang binata dahil iyon din ang matagal na niyang iniisip. Nang medyo bumaba ang lagnat, napapikit si Yana at tila nagsasalita sa gitna ng antok. Mama, huwag mo po akong iwan. Parang may pumisil sa puso ni Isandro. Lumapit siya sa tabi ng higaan at marahang hinawakan ng malamig na kamay ng bata. Hindi niya alam kung hanggang kailan mananatili sa buhay nila si Yana o kung anong lihim ang dala ng pangalang ayaw pa nitong ibigay ng buo. Ngunit sa gabing iyon, habang umuulan sa labas at naririnig niya ang hirap sa paghinga ng bata, alam niyang may bagong katotohanan ng nabuo sa loob niya. Hindi na lamang itong batang bumibili o tinutulungan sa panaderiya. Isa na itong batang hindi niya kayang pabayaan. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas masakit na yugto ng ating istorya, maki-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba talaga ang dating ng kwento kapag sabayan-sabay nating sinusubaybayan, lalo na kapag ramdam na natin ang mga karakter na parang totoo silang nabubuhay sa harap natin. Magdamag halos hindi nakatulog si Isandro sa tabi ng higaan ni Yana. Ilang beses siyang bumangon para palitan ng basang bimpo sa noo ng bata, pakainin ito ng gamot na iniwan ni Nurse Pilar at silipin kung bumababa na ang lagnat. Sa sala naman nakaupo si Tia Belen habang nakabalot ng manipis na kumot at nagdarasal ng pabulong. Isan, mahinang tawag ng matanda ng madaling araw. Ikaw muna ang pumikit kahit isang oras. Hindi po, mamaya na lang po. Anak, maghapon ka pang magtatrabaho. Mas makakatulog ako pag bumaba na ang lagnat niya. Sa gilid ng higaan, tahimik niyang minasdan ang mukha ni Yana. Sa unang pagkakataon mula nung nakilalo niya ang bata, sakalang niya ito nakitang ganap na mahina. Hindi palaban, hindi maingat, hindi pilit na matapang, isa lamang batang nilalamon ng pagod at sakit. Doon lalo niyang naunawaan kung gaano kabigat ang pasaning matagal nang dinadala nito. Bandang alas 5 ng umaga, muling dumating si Nurse Pilar bago pa man siya tawagan. Kamusta? Agad nitong tanong. Bumaba naman po ng kaunti pero mainit pa rin. Sinilip ni Nurse Pilar ang bata, kinapa ang pulso at tumanggo. Mas maayos na ito kaysa gabi. Pero kailangan niyang magpahinga ng ilang araw at higit sa lahat, kailangan niyang kumain ng maayos. Nagkatinginan sina Isandro at Tia Belen. Pareho nilang alam na hindi simple ang sinabi ng nurse. Sa bahay nga nila minsan ay tinapay at sabaw lang ang kaya nilang pagsaluhan kapag matumalang kita. Pilar, mahinang sabi ni Tia Belen, baka pwedeng sa sweldo na lang muna. Napailing si nurse. Belen, hindi ako naniningil gayon. Ang unahin natin, gumaling ang bata. Nabuntong hininga si Isandro. Maraming salamat po. Tumingin si Nurse Pilar kay Isandro sa kamarahang sinabi, tama ang kutob mo kagabi, hindi mo siya dapat pinabayaan. Pagkaalis ng nurse, nagbihis si Isandro para buksan ang panaderya. Bago siya umalis, iniwan niya si Yana sa pangangalaga ni Tia Belen. Pagising niya po, ito po muna ipainom niyo, sabi niya habang inaayos ang maliit na bote ng tubig at gamot sa tabi ng higaan. Huwag kang mag-alala, sagot ng matanda.
Ako narito. Ikaw, mag-ingat ka sa daan at baka hanapin na naman kayo ng barangay dahil sa bata. Bahagyang natigilan si Isandro, ngunit hindi na nagsalita pa. Iyon din ang nasa isip niya. Pagsapit niya sa pugo ni Lolo Siling, mas mabigat ang katawan niya kaysa karaniwan. Kulang siya sa tulog at ang isip niya ay hati sa pagitan ng panaderya at ng batang iniwan sa bahay. Ngunit wala siyang karapatang huminto. Hindi pwedeng hindi magmasa dahil lamang magulo ang buhay. Tulad ng dati, nauna roon si Mang Otep. Ngunit sa halip na magbiro agad, pinakatitigan muna siya nito. Hindi ka natulog, no? Kaunti lang. Kamusta yung bata? Bumaba naman lagnat, pero kailangan magpahinga. Tumanggo si Mang Otep, saka marahang ibinaba ang sako ng harina. Isan, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Kagabi, pag uwi ko galing sa inyo, may nadaanan akong tsismisan sa barangay hall. May nagrereklamo raw. Nabitawan ni Isandro ang sandok na hawak niya. Nagrereklamo tungkol saan? Tungkol sa batang kinukupkup mo. Mabigat ang katahimikang sumunod. Tila biglang uminit ang pugron at lumamig ang paligid ng sabay. Sino? Tanong ni Isandro. Hindi ko sigurado pero may nagsabing baka raw child exploitation o kaya'y kinukuha mo ang simpatsya ng tao gamit ang batang yun. Napapikit si Isandro sa inis. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino-sino ang nagkakalat ng ganoong usapan. At hindi nga siya nagkamali. Wala pang isang oras, habang nagsisimula ang dagsa ng mamimili, dumating sina Aling Susing at Merna. Parehong may dalang mga mukha na halatang may ikukwento. Naku, Aling Isandro, pinag-uusapan ka sa barangay eh. Bakit naman? Patay mali siyang sagot niya habang nag-aabot ng sukli. Kasi nga raw may batang babae ka sa bahay mo, singit ni Merna. Kung ako sa'yo, mag-ingat ka, mahirap na ang panahon ngayon. Hindi sumagot si Isandro, ngunit halatang hindi pa kontento si Aling Susing. Hindi naman sa nakikialam ako ha, pero kung tunay na ulilayan, dapat sa DSWD o sa barangay mo dinala. Baka mamaya niyan, madamay ka pa. Sa likod ng pagkukunwaring malasakit, malinaw na may halo itong pananabik sa gulo. Saktong sa sandaling iyon, dumating si Rafa Sarmiento, nakakotse, naka-shades kahit hindi patirik ang araw, at may niting hindi mawari kung pang-aasar o panghuhusga. Oh, sabi nito habang sumasandal sa counter. Narinig ko may charity work ka na raw, Isandro. Hindi sumagot si binata. Ang bait-bait mo talaga. Ingat ka lang ha, baka isang araw yung kabaitan mong yan ang magpahamak sa'yo. Mahigpit ang pagkakahawak ni Isandro sa tray. May bibilhin ka ba, Rafa? Bahagyang tumawa ang lalaki. Wala, nanunood lang ako kung kailan ka babagsak. Pagkaalis ni Rafa, lalong bumigat ang dibdib ni Isandro. Hindi siya takot para sa sarili niya. Ang kinatatakutan niya ay baka kunin si Yaina sa kanila nang hindi pa handa ang bata, o kaya'y gamitin ito ng mga taong gusto siyang pabagsakin. Kinagabihan, totoo ngang dumating ang 2 tauhan ng barangay sa panaderya. Kasama nila ang batang social worker na si Ma'am Rosalie Fuentebella. Tahimik ngunit matalim ang tiring. Kayo po si Isandro Vergel? Opo. May ulat po kasing may batang babae raw na pansamantalang naninirahan sa inyo. Hininga ng malalim si Isandro. Opo, may sakit po siya ngayon. Hindi ko po siya pinulot para gawing utusan. Pinatuloy ko lang po dahil nilalagnat siya at wala siyang ibang matatakbuhan. Napatingin si Ma'am Rosalie sa loob ng panaderya, saka sa kanya. Pwede po ba namin silang makita? Pwede po. Pagdating nila sa bahay, nadatna nilang gising na si Yaina, nakasandal sa unan habang pinapainom ng lugay ni Tia Belen. Bahagyang natakot itong makita ang mga bisita at agad napakapit sa kumota. Yaina, mahinang sabi ni Isandro, huwag kang matakot, gusto lang nilang malaman kung maayos ka. Lumapit si Ma'am Rosalie at lumuhod sa harap ng bata para magpantay lang mga mata nila. Hello, ako si Rosalie, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang makilala ka. Tahimik na tumanggo si Yina. Anong buong pangalan mo? Saglit itong nag-alinlangan.
Tumingin muna kay Isandro saka sa pulseras niya. Ameline po. Ameline ano? Muling natahimik ang bata. Tila may hinahanap na lakas. Hindi ko na po alam. Napansin ni Ma'am Rosalie ang pagkakapit nito sa pulseras. Sa mama mo ba yan galing? Opo. Naalala mo ba pangalan niya? Dito biglang nag-iba ang mukha ni Yina. Sa unang pagkakataon, hindi pag-aalinlangan ng lumitaw kundi matinding lungkot. Celestina po, halos pabulong niyang sabi. Celestina Montecarlos. Parang natigil ang hangin sa buong silid. Napatingin si Mang Otep na kasunod lamang pala ng mga bisita sa pinto. Anong sabi niya? Hindi agad nakaimik si Isandro. Ngunit si Mang Otep, na mahilig makinig sa AM radio habang nagde-deliver, ay tila biglang nakadugtong ang mga piraso. Monte Carlos? Ulit nito. Parang narinig ko na yan. Hindi ba't may malaking negosyante sa Maynila? Si Celestina Monte Carlos? Napatingin si Ma'am Rosalie kay Mang Otep. Kilala mo? Hindi personally pero madalas sa balita noon. Real estate, hotels, mga business expansion. Napaupo si Tia Belen sa gilid ng kama. Diyos ko, ibig sabihin... Ayoko pang mag-assume. Maingat na putol ni Ma'am Rosalie. Pero kailangang i-verify ito. Lumipas ang mga sumunod na linggo na parang nakaangkla ang lahat sa isang lihim na unti-unting sumusulpot mula sa dilim. Sa payo ni Ma'am Rosalie, pansamantalang inayos ang papeles upang legal na manatili si Yina sa pangangalaga ni na Isandro habang isinasagawa ang beripikasyon. Pinapasok din nila ang bata sa pampublikong paaralan dahil mabilis itong gumaling at ayaw nang magpalamang sa aral. Mula roon, lalo pang tumibay ang hinala ng lahat na hindi ito pangkaraniwan batang lansangan. Sa eskwela, lagi itong nangunguna sa pagsusulit. Isang araw pa nga ay dumating sa panaderiya si Ma'am Digna Lorente, ang advisor ni Yina, para personal na kausapin si Isandro. Kayo po ba ang guardian ni Ameline? Tanong ng guro. Pansamantala lang po, sagot niya. Napakatalino po ng batang yan, seryosong sabi ni Ma'am Digna. Mabilis umintindi, mahusay magbasa, at napakapino ng pagpapalaki. Kahit halatang may pinagdadaanan siyang trauma, lumalaban. Napangiti si Isandro. Masipag po siya. Hindi lang masipag, sagot ng guro. Parang galing siyang ibang mundo bago napunta rito. Ang bawat medalya at papuri kay Yina ay tila maliliit na ilaw sa madilim na daan ni Isandro. Ngunit habang gumaganda ang takbo ng bata, lalo rin siyang ginigipit sa panaderiya. Tumaas na naman ang presyo ng harina, bumababa ang kita, at si Kapitana Violeta na parang nag-aabang lang ng tiempo ay formal nang nagpadala ng sulat sa kanya tungkol sa atraso sa renta. 3 buwan na, Isandro. Mariing sagi ng kapitana nang puntahan siya nito isang hapon sa panaderiya. Negosyo ito, hindi charity. Kaya ko pong habulin, bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. Panahon? Matalas nitong ulit. Ilang taon kitang binibigyan niyan, hindi naman lumalaki ang panaderiya mo. Sumingit si Rafa, nakangiting parang aliw na aliw. Baka kasi masyado na siyang busy sa pag-aalaga ng bata. Naramdaman ni Isandro ang pag-init ng batok niya, ngunit nagpigil siya. Wala pong kinalaman si Yina rito. May kinalaman siya sa lahat, tukso ni Rafa, lalo na sa simpatsya ng mga tao. Hindi nakasagot si Isandro, ngunit sa likod niya ay nandun si Yina, kakagaling lang sa school, tanga ng medalya nito sa quiz bee. Nang narinig ang usapan, unti-unting bumagsak ang saya sa mukha ng bata. Kinagabihan, nadatna ni Isandro si Yina sa bodega ng panaderiya, yakap ang bag at tahimik na umiiyak. Yina, mahinang tawag. Mabilis nitong pinahid ang luha. Pasensya na po. Bakit ka umiiyak? Umiling ito sa una, ngunit hindi rin nakapagpigil. Baka po, kaya kayo nahihirapan dahil sa akin. Parang may humigpit sa dibdib ni Isandro. Lumapit siya at dahan-dahang umupo sa harap ng bata. Tignan mo ko. Nag-angat ng tingin si Ina, namumugto ang mata. Huwag na huwag mong iisipin yan na naiintindihan mo? Pero po, hindi dahil sa iyo ang problema ko. Matagal na to. At kung tutuusin, ikaw nga ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako sumusuko.
Natigilan si Ina. Kung wala ka, patuloy niya, baka puro bigat na lang ang alam kong dalhin araw-araw. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na may saysay pa ang kabutihan sa mundong ito. Napaiyak ng tuluyan ng bata at bigla itong yumakap sa kanya. Hindi agad nakakilos si Isandro, ngulit makalipas ang ilang segundo, marahan din niya itong yunakap pabalik. Kuya, mahinang sabi ni Ina, pag nawala po si Mama, kayo na lang po ang natitira sa akin. Sa labas ng bodega, unti-unting dumilim ang langit. Dumaan ang mga araw, saka mga buwan, at dumating ang araw na hindi nila inaasahang babago sa takbo ng lahat. Ika-10 kaarawan ni Ina. Dahil walang kakayahang maghanda ng malaki, simple lamang ang ginawa ni Isandro. May maliit na cake mula sa kakilala niyang baker sa palengke, ilang lobo na si Buknoy ang nagkabit, pansit na niluto ni Nerissa bilang bati sa bata, at ilang pandesal na ginawang mini sandwiches ni Tia Belen. Naroroon si Mang Otep, Nurse Pilar, Ma'am Digna at ilan sa kaklase ni Ina. Masaya si Ina sa simpleng selebrasyon. Suot nito ang lumang ngulit malinis na bestidang na remedyohan ni Myrna sa tahi, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mukha itong batang walang dalang mabigat na alaala. Wish ka muna, sabi ni Isandro habang imilalapit ang kandila. Pumikit si Ina sa kamarahang humiling. Pagmulat nito, sabay-sabay silang pumalakpak. Ngunit bago pa sila makapaghiwa ng cake, may narinig na tunog ng preno sa labas. Huminto sa tapat ng panaderya ang 3 mamahaling sasakyan. Natahimik ang lahat. Bumaba mula sa gitnang sasakyan ang isang babaeng nakaputing damit pantalon, may maayos na tindig, ngunit halatang nanginginig ang mga kamay. Kasunod niya ang 2 lalaking tila bodyguard at isang eleganteng babaeng may hawak na folder. Nang pumasok ang babae sa panaderya, diretso nitong nakita si Ina. Para bang gumuho ang buong lakas nito sa isang iglap. Anak? Nanginginig ang boses ng babae. Anak ko. Lumingon si Ina, hawak pa ang plastik na kutsilyo para sa cake. Nakatingin ito sa ekstranherang babae, saka sa pulsera sa kanyang kamay, saka muling sa mukha nito. At bago pa makagalaw ang iba, napaluhod ang babae sa sahig ng panaderya, tuluyang napaiyak. Ako si Celestina, hikbi nito. Ako ang mama mo. Bago tayo magpatuloy sa mas masalimuot ngunit mas nakakakilig na bahagi ng ating istorya, maki-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap talagang sundan ng kwento kapag sabay-sabay nating nararamdaman ang bigat, saya at kaba ng bawat tagpo. Ang huling salitang narinig ni Ina ng gabing yon sa loob ng panaderya ay ang nanginginig na tinig ng babaeng nakaluhod sa sahig. Ako si Celestina, sabi nito habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ako ang mama mo. Walang gumalaw agad. Si Mang Otep, na kanina lamang ay abala sa pagsabit ng huling lobo, ay tila nabato sa kinatatayuan. Si Tia Belen naman ay napahawak sa dibdib, habang si Ma'am Digna ay marahang napaupo sa monoblock na upuan na parabang kailangan muna niyang huminga ng malalim bago tanggapin ang nangyayari. Maging si Ma'am Digna at ang ilang kaklase ni Ina ay hindi makaimik. Ngulit higit sa lahat, si Ina ang pinaka-natigilan. Hawak pa rin ito ang maliit na plastik na kutsilyo para sa cake. Nakatingin siya sa babaeng nasa harap niya. Elegante, maputi, maayos ang buhok, mamahaling ang relo, halatang galing sa mundong hindi pamilyar sa kanya. Ngunit sa kabila ng ayos at yaman ng itsura nito, iisa ang nangingibabaw sa mukha ng babae. Takot na baka tanggahim siya ng sarili niyang anak. Ina, mahinang ulit ni Celestina. Anak, patawarin mo ko. Unti-unting umatras si Ina. Hindi galit ang nasa mukha ng bata. Hindi rin saya, kundi pagkalito. Malalim, mabigat at nakakabiling pagkalito. Napatingin siya kay Isandro. At gaya ng mga nakaraan, sa kanya siya lumapit. Dahan-dahan, halos naninginin, lumapit si Ina kay Isandro at kumapit sa likod ng kanyang braso.
Parang sa isang iglap, ang maliit na panaderyang iyon ay naging lugar ng batang pinipilit unawain kung paanong ang matagal niyang hinahanap ay nasa harapan na. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang itong yakapin o katakutan. Naramdaman ni Isandro ang panginginig ng maliit na kamay ng bata sa kanyang braso. "Kuya," Mahina nitong sabi. Hindi agad sumagot si Isandro. Ang totoo, pati siya ay hindi rin handa sa ganitong klasing tagpo. Ilang buwan nilang hinahanap ang posibleng koneksyon ng pangalang Celestina Monte Carlos. Ngulit iba pa rin ang haka-haka kaysa sa mismong pagdating ng isang inang umiiyak sa harap ng buong panaderya. Lumapit si Ma'am Rosalie, na kanina pala ay kasama ng grupo sa labas, ngunit huling pumasok dahil may kausap na bodyguard. Tumingin ito kay Isandro, saka kay Celestina. "Ma'am Celestina," maingat nitong sabi, "baka mas mabuting umupo muna tayo." Huminga ng malalim ang babae at pilit na tumayo, ngunit halatang nanghihina ang mga tuhod nito. Agad siyang inalayan ng babaeng may hawak na folder na nagpakilalang si Aurelia Serrano, Executive Legal Officer ng Monte Carlos Group. "Pasensya na po," mahinang sabi ni Aurelia sa lahat. Hindi na po napigilan ni Ma'am Celestina ang emosyon niya pagkapasok pa lang. Nanatiling tahimik si Ina. Maya-maya, sa tulong ni Chabelian at Nurse Pilar, pinaupo nila si Celestina sa mesa sa sulok ng panaderya. Hindi pa rin ito maalis-alis ang tingin kay Ina, na nanatiling dikit kay Isandro. Hindi rin naman ito pinilit ng binata. Nauunawaan niyang sa ganitong sandali, hindi dapat binubulabog ang puso ng bata. "Ano pong gusto ninyong malaman?" tanong ni Celestina sa paos na boses. "Sasagutin ko po ang lahat, basta hayaan niyo lang akong makausap ang anak ko." Nagkatinginan sina Isandro, Ma'am Rosalie at Nurse Pilar. Sa huli, si Isandro ang unang nagsalita. "Hindi po namin kayo pipigilan," sabi niya ng magalang. "Pero sana maintindihan niyo rin po na matagal na pong walang kilalang magulang si Ina sa buhay niya. Biglaan po ito para sa kanya." Mabilis na tumanggo si Celestina. "Alam ko at wala akong karapatang magmadali." Muling napatingin ang babae kay Ina. Namumugto ang mata nito, ngunit pilit pinapalambot ang boses. "Ina, Amialin," nanginginig nitong sabi. "Naalala mo ba ang lalabay na kinakanta ko sa'yo noong maliit ka?" Bahagyang umangat ang tingin ng bata. Si Celestina ay huminga ng malalim at mahina, halos pabulong, ay nagsimulang umawit. Hindi iyon ganap na kanta. Higit itong parang himig ng isang inang paulit-ulit ng inawit habang may kandong na sanggol. Napakasimple ng tono, ngunit sa ikatlong linya pa lang napalunok si Ina at mas humigpit ang kapit sa manggas ni Isandro. "Kuya," mahinang sabi nito, "narinig ko na po yan dati." Parang napunit ang dibdib ng lahat sa narinig. Tuluyan na napaiyak si Celestina at napaubo pa sa pagpigil ng hikbi. "Anak, Diyos ko, anak ko nga." Ngulit kahit may alaala, hindi pa rin agad sumugod si Ina. May takot na matagal nang naiipon sa kanyang murang puso. "Bakit po kayo nawala?" bigla nitong tanong. Tumama ang tanong na iyon kay Celestina parang kutsilyo. Tahimik ang buong panaderya. Huminga ng malalim ang babae at ipinahid ang luha. "Hindi kita iniwan, anak. Hindi kailanman. Nawala tayo sa isa't isa." At doon nagsimula ang masakit na katotohanang kailangang marinig ng lahat. Mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Si Celestina ay nasa isang probinsya sa hilagang bahagi ng Luzon para sa isang business expansion ng Monte Carlos Group.
Kasama niya noon si Ina, na bata pa, at ang dati niyang live-in partner na si Leandro Vera, isang lalaking magaling sa una, ngunit unti-unting nagpakita ng marahis, mapanlamang at mapangkontrol na ugali. Ayon sa kanya, dumating sa punto na gusto na ni Leandro makialam hindi lang sa personal niyang buhay, kundi pati sa bahagi ng kanyang mga negosyo. Nung tumanggi siya, nagsimula ang mga pagbabanta, sigawan at isang gabing halos mauwi sa matinding pananakit. Nagpasya si Celestina na tuluyan na siyang nayuan at iligtas ang anak. Paalis na kami noon. Padiretso sana kami sa secure house na inihanda ng legal team ko. Pero sa terminal, nagkaroon ng kaguluhan. Napayuko si Celestina. Hindi na maituloy agad ang kwento. Si Aurelia ang sumalo. May mga tauhan pong ipinadala si Mr. Leandro para sundan si Ma'am. Sa gitna ng siksikan at takbuhan, nawalay po si Ina. Ilang oras pong naghanap si Ma'am Celestina. Sa kailang araw, sa kailang buwan. Pero may mga taong nagsabi pong baka may kumuha na sa bata at inilipat sa ibang lugar. Nagkaroon po ng maling leads, maling impormasyon, at may ilan pang turwaling tao noon sa lokal na koneksyon na dapat sana'y tumutulong. Hindi ako tumigil, sabi ni Celestina. Umiiyak na naman. Hindi ko tinigilan ng paghahanap sa iyo. Bawat siyudad, bawat report, bawat batang nakita kong may pagkakahawig sa iyo, pinuntahan ko. Pero habang hinahanap kita, kailangan ko ring umiwas dahil hindi pa ligtas noon. Hanggang sa nitong mga nakaraang buwan, may nagmatch na detalye. Yung pulseras, yung pangalang ginagamit mo, yung lugar na malapit sa pagkawala mo. Napatingin si Ina sa pulseras niya. Hindi siya umiiyak, ngunit halata sa kanyang mukha na unti-unti nang lumulusot papasok ang katotohanan sa mga puwang ng matagal niyang pagdududa. Ako po ba? Hirap niyang tanong. Hinanap niyo talaga ako. Tumayo si Celestina, ngunit hindi lumapit ng biglaan. Parang hinihintay niyang bigyan siya ng pahintulot ng anak niya sa bawat pulgadang aabante siya. Araw-araw, sagot niya. Araw-araw mula nang mawala ka. Natahimik si Ina. Saka, sa unang pagkakataon mula sa pagdating ni Celestina, bumitaw siya ng bahagya sa manggas ni Isandro at isang hakbang na nag-alinlangan ang ginawa niya. Hindi pa iyon yakap, ngunit hindi na rin iyon pag-atras. Sa gabing iyon, hindi muna isinama ni Celestina si Ina. Sa mungkahi ni Ma'am Rosalie, mas mabuting dahan-dahanin ang muling paglapit dahil baka mabigla ang bata. Sa halip, ilang araw munang nanatili ang negosyante sa isang inuupahang bahay sa San Jeronimo, kasama si Aurelia at 2 tauhang pansiguridad. Araw-araw siyang dumadalaw sa panaderia o sa bahay ni Isandro. Minsan may dalang prutas, libro o damit para kay Ina. Ngulit hindi niya ipinipilit ang sarili. Sa una, nahihiya si Ina at madalas sa likod ni Isandro lamang sumisilip. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng lahat na may kung anong unti-unting bumabalik sa kanya. Mga maliliit na alaala. Isang pabango, isang kwento bago matulog, ang paborito niyang kulay na hindi naman niya alam noon kung bakit siya naaakit. Hindi naging madali para kay Isandro ang lahat ng ito. Sa isang banda, masaya siya para kay Ina. Sa kabilang banda, alam niyang malapit na ang panahon na hindi na siya ang unang hinahanap ng bata kapag may magandang balita o masamang panaginip. At sa kaibuturan ng puso niya, may kirot na hindi niya kayang pangalanan. Isang hapon, nadatnan niya si Celestina sa likod ng panaderya. Tahimik na nakatingin sa pugon habang nag-aayos siya ng mga tray. "Pwede ba kitang makausap?" tanong nito. Tumanggo si Isandro. "Opo." Huminga ng malalim ang babae bago nagsalita. "Hindi sasapat ang salitang salamat sa ginawa mo para sa anak ko." "Wala pong anuman," sagot niya. "Si Ina po ang dahilan kung bakit naging mas magaan ang ilang araw ko." Napatingin si Celestina sa kanya. "Hindi mo ako kinakausap na milyonarya." Bahagyang napangiti si Isandro. "Hindi ko po kayo unang nakilala sa pera nyo.
Nakilala ko po kayo bilang nanay ni Ina. Sa simpleng sagot na iyon, may kung anong sumikdo sa dibdib ni Celestina. Maraming lalaking lumapit sa kanya noon dahil sa apelyido, koneksyon o yaman. Ngulit ngayon lang siya nakatagpo ng lalaking ganito kasimple at ganito katotoo magsalita. Gusto kong tulungan ng panaderya mo. Gusto kong mabayaran ng lahat ng atraso mo sa renta. Mapagawa ang pugon. Mapalitan ng bubong. Hindi na niya natapos dahil agad umiling si Isandro. Pasensya na po, sabi nito nang mahihinahon. Ayokong mukhang may hinihingi akong kapalit ng pag-aalaga ko kay Ina. Nanahimik si Celestina. Hinding-hindi ko pong pagsisisihan ng pagtutulong sa kanya. Kahit wala pong kapalit. Lalong tumahimik ang babae. Sa halip na ma-offend, mas lalo siyang natigilan sa lalim ng dangal ng binata. Ngunit habang lumalalim ang paggalang ni Celestina kay Isandro, may mga taong unti-unti namang nagngingit-ngit sa galit. Una, si Rafa Sarmiento. Nang mabalitaan nito na ang batang dati niyang tinitig ng pabigat ay anak pala ng isang kilalang negosyante, parang nasunog ang yabang nito. Hindi pwede to, sabi niya sa kanyang ina na si Kapitana Violeta isang gabi. Biglang magiging malakas yang si Isandro dahil sa koneksyon niya. Hindi pa malakas, malamig na sagot ng kapitana. Pero magiging sagabal na siya. Pangalawa ay si Lavinia C., ang matagal ng executive assistant ni Celestina. Sa unang tingin ay maayos itong kausap, mahinhin, propesyonal at laging nakabihis ng mamahalin. Ngunit sa likod ng maamong mukha nito, may matagal ng ambisyon, ang manatiling siya ang pinakakailangang tao sa buhay ni Celestina. At nakikita niya ngayon na unti-unti siyang natatabunan ng isang simpleng panadero. Masyado kayong attached sa lalaking iyon, ma'am, sabi ni Lavinia isang araw habang nasa inuupahang bahay sila. Hindi po maganda sa image ninyo. Image? Malamig na ulit ni Celestina. Anak ko ang natagpuan ko, Lavinia. Hindi ko iniisip ang image. Oo, pero ang public perception, hindi ko kailangan ng lecture ngayon. Namutla si Lavinia, ngunit hindi siya tumigil. Sa halip, mas lalo niyang sinubukang sumilip sa relasyon ni Celestina at Isandro. At nang mapansin niyang si Ina mismo ang lalong nagiging tulay para lumapit ang dalawa sa isa't isa, nagsimula na siyang mabalisa. Samantala, si Ina, sa gitna ng dahan-dahang pagbabalik ng kanyang ina, ay nahahati naman ng puso. Isang gabi, matapos itong ihatid ni Celestina pabalik sa bahay ni Isandro, nagtanong siya habang naghuhugas ng kamay sa palanggana. Kuya, pag sumama po ba ako kay Mama, mawawala na po ba ako rito? Napahinto si Isandro. Hindi iyon ang unang beses na sumakit ang dibdib niya kay Ina. Pero iyon marahil ang pinakatahimik na sugat. Hindi kita pag-aari para mawala ka, sagot niya, pilit na pinapakalma ang boses. Anak ka ng mama mo, pero dito ko po naramdaman na may bahay ako. Hindi nakasagot agad si Isandro. Mula sa pintuan, tahimik na narinig ni Celestina ang usapan. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi selos o takot ang sumagi sa kanya, kundi hiya. Dahil sa mahabang panahon, ang lalaking hindi niya kauri sa estado ng buhay ang tumupad sa papel na dapat sanay siya ang gumagawa para sa anak niya. Lumipas pa ang mga linggo. Madalas nang magsabay sina Celestina at Isandro sa paghahatid sundo kay Ina, sa pagtulong sa assignments nito at sa pag-aasikaso sa maliliit na pangangailangan ng bata. Dito sila mas nakilala ng isa't isa. Nalaman ni Celestina na si Isandro ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil namatay ang kanyang ama sa gitna ng pag-aaral niya at kinailangan niyang akuin ng panaderya. Nalaman niyang minsan pala nitong pinangarap maging guro sa teknikal na paaralan para turuan ng iba ng baking, ngunit isinantabi iyon para sa pamilya. Si Isandro naman ay natuklasang hindi pala malamig o mapagmataas si Celestina gaya ng inaakala ng iba. Sa halip, isa itong babaeng matagal ng pagod sa laban ng mayayaman. Mga kontrata, demanda, pagkakanulo at palaging pagdududa kung sino ang tunay at sino ang lumalapit lang dahil sa pakinabang.
Sa mga simpleng usapan na iyon, may namumuong bagay na hindi nila parehong gustong pangalanan agad. Ngunit may mga pusong bata na mas mabilis makahalata kaysa matatanda. Isang gabi ng malakas na ulan, matapos ng isang pagtatalo ni na Celestina at Lavina tungkol sa presensya ni Isandro sa buhay nila, biglang nawala si Ina sa inuupahang bahay. Nagtakbuhan ng mga tao sa kaba. Tinawagan ni Celestina si Isandro, halos hindi maintindihan sa iyak ang boses. Wala si Ina. Agad namang lumabas si Isandro kahit basa pa ang kalahati ng damit niya mula sa pagsasara ng panaderya. Magkasabay nilang hinanap ang bata sa kalsada, sa waiting shed, sa covered court, lahat ng lugar na maaari niyang puntahan kapag nalulungkot. At sa huli, nakita nila ito sa ilalim ng tulda sa tapat ng saradong tindahan, yakap ang bag at umiiyak. Ina! Sabay na tawag nila. Napatingin ang bata sa kanilang dalawa. Basa ang pisngi, nanginginig sa ulan at samin ng loob. Ayoko na kayong nag-aaway. Sigaw nito habang humihikbi. Kayo ang pamilya ko. Napatigil ang dalawa. Si Celestina ay napahawak sa bibig. Si Isandro naman ay parang nabuhusan ng mas malamig pang ulan kesa sa bumabagsak sa kanila. Mula sa bibig mismo ng batang matagal na nilang iniingatan, lumabas ang pinakasimpleng katotohanan. Hindi na lamang sila pinagtagpo ng pangyayari. Unti-unti na silang binubuo bilang isang pamilya. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, maki-comment ka muna kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, sabay-sabay nating tinutunghayan ang pagtatapos ng isang kwentong nagsimula lamang sa mainit na tinapay at pusong marunong maawa. Basa pa sa ulan ang buhok ni na Celestina at Isandro nang may iuwi nila si Ina mula sa tapat ng saradong tindaran. Magkahalong takot, hiya, at sakit ang nararamdaman ng dalawa. Matapos marinig mula sa bata, ang linyang hindi nila inaasahang bibitawan nito. Ayoko na kayong nag-aaway. Kayo ang pamilya ko. Sa loob ng bahay na inuupahan ni Celestina sa San Jeronimo, tahimik na pinunasan ni Aurelia ang basang sahig, habang si Tia Belen naman ay kinukusot ang buhok ni Ina gamit ang tuyong tuwalya. Sa sala, hindi halos makatingin si Celestina kay Isandro. Si Ina naman, matapos mapainom ng mainit na gatas at mapalitan ng damit, ay tahimik lang na nakaupo sa pagitan nila sa sofa. Parang takot na kapag kumilos siya ay muli na namang masisira ang katahimikan. Si Nurse Pilar na napatawag dahil sa pag-aalala nila na baka lagnatin na naman ng bata, ang unang nagsalita. Hindi na pwedeng ganyan. Mariin ngunit mahinahon nitong sabi. Pareho kayong matatanda. Kung may hindi kayong pagkakaunawaan, huwag niyong hayaang ang bata ang sumalo. Napayuko si Celestina. Kasalanan ko. Hindi lang ikaw. Mahinang putol ni Isandro. Ako rin. Napatingin sa kanya si Celestina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakita niya sa mga mata ng binata ang isang damdaming matagal nang pareho nilang itinatago. Takot na baka masira ang isang bagay na unti-unti pa lang nilang binubuo. Ganing gabi ding iyon, nang makatulog na si Ina sa silid kasama si Tia Belen, lumabas sina Isandro at Celestina sa munting bakuran ng inuupahang bahay. Mahina na ang ulan. Basa ang mga dahon ng santan, at ang dilaw na ilaw mula sa poste ay sapat lang para makita nila ang isa't isa. Pasensya ka na, unang sabi ni Celestina. Hindi ko dapat himayaan na umabot ng pandinig ni Ina ang mga pagtatalo namin ni Lavinia. Tahimik si Isandro sa una. Saka siya huminga ng malalim. Kasi po, mahigap niyang sabi. Habang tumatagal, mas nahihirapan kong ilagay ang sarili ko sa tamang lugar.
Bahagyang kumunot ang noo ni Celestina. Anong ibig mong sabihin? Ako ang taong tumulong kay Ina nung wala pa kayo. Pero ngayong nandito na kayo? Dapat marunong akong umurong. Kayo ang nanay niya. Natawa siyang bahagya. Pero walang saya iyon. At kayo rin ang babaeng hindi ko dapat pag-isipan ng higit sa nararapat. Napatitig si Celestina sa kanya. Mula pa nung unang silang nagkausap sa likod ng panaderiya, alam na niyang may kakaiba siyang nararamdaman sa simpleng lalaking ito. Pero nang marinig niya mismo ang pag-aamin na pilit siyang iniiwasan dahil sa damdamin, parang may bahagi sa dibdib niya ang biglang lumiwanag. "Isandro?" Mahinang sabi niya. "Akala mo ba ikaw lang ang nahirapan?" Napatingin sa iyo si Isandro. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakita niya sa mga mata ng binata ang isang damdaming matagal nang pareho nilang itinatago. Takot na baka masira ang isang bagay na unti-unti pa lang nilang binubuo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero ang totoo, matagal na akong iniisip ka. Tahimik ang gabi, walang musika, walang engranding eksena. Tanging ulan na patak mula sa bubong at paghinga nilang pareho ang maririnig. Ngunit sa simpleng sandaling iyon, sapat na iyon para maunawaan ng dalawa na pareho nilang dinadala ang parehong lihim. Hindi pa man sila tuluyang nakakapag-usap ng mas malalim, dumating na naman ang bagong unos. Kinabukasan, habang abala ang pugo ni Lolo Seling sa umagang benta, huminto sa tapat nito ang sasakyan ni Rafa Sarmiento. Kasama niya si Lavinia Shy na ngayon ay hindi na nagkunwaring neutral. Tahimik lang si Isandro habang pinagmamasdan silang bumaba. "Anong kailangan nyo?" tanong niya. Ngumiti si Rafa. "Bibilhin ka sana namin pero mukhang hindi ka naman nabibili." Malamig namang tumingin si Lavinia. "Hindi pa huli ang lahat para umiwas ka na, Mr. Vergel. Hindi bagay si Ma'am Celestina sa isang katulad mo." Sa likod ng counter, naroon si Mang Otep na napapailing na lang sa kapal ng mukha ng mga ito. Si Nerissa naman, na napadaan para mag-abog ng lugaw para kay Tia Belen, ay napatigil din sa may pintuan. "Kung wala kayong bibilhin, umalis na kayo," kontroladong sabi ni Isandro. "Aalis din naman," sagot ni Rafa. "Pero bago yon, baka gusto mong makita ito." Inilapag ni Lavinia sa counter ang ilang dokumento at printed photos. Kinuha iyon ni Isandro at agad nagdilim ang mukha niya. Mga litrato iyon nakuha sa iba't ibang anggulo. Siya at si Celestina habang magkasamang nagsusundo kay Ina, habang magkausap sa likod ng panaderya, at maging ang gabing magkasama silang naghahanap sa bata sa ulan. "Anong ibig sabihin nito?" Mariim niyang tanong. "Wala pa naman," sabi ni Lavinia, "pero pwedeng lagyan ng maraming kahulugan. Isang simpleng panadero, biglang malapit sa isang high-profile businesswoman, madaling gawa ng kwento." "Nagbabantayan niyo kami?" singit ni Mang Otep na halatang gustong sumugod. "Business protection lang," kampanting sabi ni Rafa. "At kung ayaw mong masira si Celestina sa media, mas mabuting umiwas ka na." Hindi nagpatalo si Isandro. "Umalis kayo." Pagkaalis ng dalawa, agad niyang tinawagan si Celestina. Ilang minuto lang, naroon na ito sa panaderya kasama si Aurelia at si Attorney Salome Ardiente, isang matapang na abogadang matagal nang pinagkakatiwalaan ng Monte Carlos Group. Matapos makita ang mga litrato at dokumento, nagdilim ang mukha ni Celestina. Hindi na ito simpleng panggugulo, sabi ni Attorney Salome, harassment na ito. At kung napatunayang may surveillance without consent, may kaso sila. Ngunit hindi roon nagtapos ang problema. Sa parehong linggo, may kumalat na tsismis sa bayan na ginagamit umano ni Isandro si Ina upang makalapit sa yaman ni Celestina. May ilan pang nagsabing matagal na raw iyong plano ng panadero. Hindi na mahirap hulaan kung sino ang nagpakalat. Nasaktan si Isandro, ngulit mas nasaktan siya nang marinig niyang may ilang bata sa eskwela na nanunukso kay Ina. "Mayaman ka pala, bakit nasa panaderya ka pa?" Biro ng isang kaklase. "Baka peke yang mama mo," sabi pa ng isa. Pag-uwi ni Ina ng araw na iyon, tahimik lang ito.
Ngunit nang gabing mag-aaral na sana sila ng assignment, bigla itong napaiyak. Ako na naman po ang dahilan kung bakit kayo nasasaktan, sabi nito. Mabilis itong yakapin ni Celestina. Hindi anak, hindi ikaw ang problema. Lumapit din si Isandro at lumuhod sa harap ng bata. At hindi ka kailanman magiging problema. Pero bakit po ang daming masasamang tao? Tanong ni Ina sa pag-iyak. Napatingin sina Celestina at Isandro sa isa't isa. Iyon ang klaseng tanong na walang madaling sagot. Sa huli, si Isandro ang marahang nagsalita. Kasi may mga tao talagang inuuna ang inggit kaysa sa katotohanan, pero hiniibig sabihin nun mananalo sila. At doon nga nagsimula ang kanilang paglaban. Sa tulong ni Attorney Salome at ni Aurelia, natuklasan nilang may ilang mensahe at tawag sa pagitan ni Rafa at Lavinia. Hindi lang ngayon, may isang batang kargador sa palengke, si Buknoy, ang nakarinig mismo sa dalawa habang nagyoyusi sa likod ng barangay hall. Ang sabi ni Rafa, kwento ni Buknoy kay Mang Otep, kung napilitang daw umurong si Kuya Isandro, wala nang haharang sa plano nila sa pwesto ng panaderya. Tapos si Ma'am na kasama niya ang sabi, kapag nasira ang reputasyon niya, mapipilitang lumayo si Celestina. Dahil doon, agad nilang ipinaalam kay Attorney Salome ang lahat. Sa tulong ng CCTV ng Barangay Hall at ng mga kopya ng text messages na nakuha sa legal na paraan, napatunayan na may sabwatan ngang naganap upang takutin, siraan at pilitin si Isandro. Nang harapin si Lavinia sa opisina ng Monte Carlos Group sa Maynila, una itong nagmatigas. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko," matigas nitong sabi. "Hindi trabaho ang manira ng inosente," malamig na sagot ni Celestina. "At lalong hindi trabaho ang manghimasok sa personal kong buhay." Tinanggal si Lavinia sa pwesto at hinarap ang mga kasong inihain laban sa kanya kasama ni Rafa. Si Kapitana Violeta naman, nang makita na nagkaproblema na ang anak at posibleng madamay pa ang kanyang pangalan, ay napilitang umatras. Hindi lamang iyon, binawi rin niya ang mga banta niya sa pwesto ng panaderiya. Ngunit dito dumating ang mas malaking pagbabago. Isang umaga, dinala ni Celestina si Isandro sa munisipyo kasama si Tia Belen at si Attorney Salome. Naguguluhan pa si Isandro noon. "Ano po bang meron?" tanong niya. "Pirmahan lang," sagot ni Celestina na may ngiting hindi binubunyag ang lahat. Pagdating sa loob, saka lamang niya nalaman ng totoo. Binili ni Celestina ang lumang gusali kung saan naroon ang pugon ni Lolo Seling, ngunit hindi ipinangalan sa sarili niya, kundi kay Tia Belen. "Ano po to?" halos hindi makapaniwalang sabi ni Isandro. Lumuluha na si Tia Belen habang hawak ang mga papel. "Bakit ako?" ngumiti si Celestina. "Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi magiging ganitong klasing lalaki si Isandro. At ayoko nang may sino mang makapagpalayas sa inyo rito." Hindi agad nakapagsalita si Isandro. Ngunit, bago pa man siya tumanggi, humawak si Celestina sa braso niya. "Hindi ito limos," sabi niya. "Hindi rin ito kapalit ng pagtulong mo kay Ina. Ito ang paraan ko para siguruhing ang tahanang tumulong sa anak ko ay hindi kailanman mawawala." Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tuluyang napaiyak si Isandro. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may isang taong naunawaan ang halaga ng panaderiya, hindi lang bilang negosyo, kundi bilang alaala, dangal at tahanan. Mula roon ay unti-unting nagbago ang lahat. Hindi nila ginawang sosyal na kafe ang pugon ni Lolo Seling. Sa halip, pinalawak lamang ito. Pinagawa ang bubong, naayos ang pugon, nagdagdag ng mahabang mesa para sa mga batang gustong mag-aral habang kumakain ng pandesal at gatas. Sa mungkahi ni Yina, nagkaroon pa ng maliit na bookshelf na puno ng donasyong libro mula sa eskwela at sa ilang kaibigan ni Celestina. "Ayaw ko pong mawala ang amoy ng lumang panaderiya," sabi ni Yina minsan, pinagmamasdan ng renovation. "Hinding-hindi," sagot ni Isandro. "Yan ang puso ng lugar na to." Samantala,
Hindi rin minadali ni na Celestina at Isandro ang relasyon nila, hindi dahil may pagdududa, kundi dahil gusto nilang ang lahat ay dumaan sa tamang panahon. Lumipas ang mahigit 2 taon na magkasama nilang pinapalaki si Yina, naaayos ang sugat ng nakaraan at pinapatatag ang panaderiya at mga feeding program para sa mga batang kapos-palad sa San Jeronimo. Mula sa simpleng libreng tinapay, naging regular na programa ang Almusal ni Yina, kung saan tuwing Lunes at Huwebes ay may libreng pandesal, itlog at gatas para sa mga batang pumapasok ng walang laman ng tiyan. Si Neresa mismo ang tumutulong sa lugaw, si Mang Otep sa paghahatid ng mga supply, si Nurse Pilar sa regular na health check-up ng mga bata, at si Ma'am Digna sa mini reading sessions. Unti-unti ring tumanaw ang natitirang hiya ni Celestina sa mga tao sa bayan. Nakita nila na hindi ito babaeng mayabang, kundi isang inang nagbalik upang buuin ang nawalang bahagi ng kanyang buhay. At si Yina, ang batang minsang nakatayo lang sa poste at tumatangging tumanggap ng libreng tinapay ng walang pangakong bayad, ay lumaking matalino, mabuting bata, at kalaunan ay naging huwaran sa eskwela. Dumating ang araw ng kanyang graduation sa elementarya. Valedictorian siya. Sa maliit na gymnasium ng paaralan, magkatabi sa front row sina Celestina at Isandro, kasama si Tia Belen na nakapamaywang pa sa yabang kahit umiiyak na sa saya. Nang tawagin si Yina para sa speech, marahang itong lumakad papunta sa podium. Mas mahaba na ang buhok niya ngayon, mas maliwanag ang mga mata, at mas buo na ang kumpiyansa sa sarili. Umpisa niya. Nung bata pa po ako, akala ko wala na akong bahay. Akala ko wala nang hahanap sa akin at wala na ring maniniwala sa akin. Pero nagkamali po ako. Natahimik ang gym. Dahil may isang panadero pong araw-araw akong binigyan ng tinapay nang hindi ako pinaparamdam na kawawa ako. At may isang nanay pong hindi sumuko sa paghahanap sa akin kahit inabot ng taon. Hindi na napigilang mapaiyak ni Celestina. Tahimik na mangimuko si Isandro. Kung hindi po dahil sa kanila, patuloy ni Yana, baka wala po ako rito ngayon. Kaya ang pangarap ko po, paglaki ko, gusto kong tumulong din sa mga batang katulad ko noon. Pumalakpak ang buong gymnasium, ngunit ang pinakamalalim na sandali ay nang bumaba si Yana mula sa entablado at yakapin ng dalawa ng sabay. Pagkaraan ng ilang buwan, sa mismong bakuran ng pinalawak na pugon ni Lolo Seling, sa ilalim ng mga ilaw na dilaw at puting banderitas, ikinasal sina Celestina at Isandro. Hindi enggrande, walang celebrity, walang sobrang mamahaling dekorasyon, ngunit naroon ang lahat ng taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Si Tia Belen na umiiyak habang inaayos ang barong ni Isandro, si Mang Otep na halos maubos ang boses sa kakautos sa mga tao, si Nurse Pilar na siyang nag-asikaso sa matatandang bisita, si Ma'am Digna kasama ang mga batang tinutulungan ng feeding program, si Buknoy na ngayon ay empleyado na rin ng panaderiya, at maging si Neresa na buong pusong ngumiti habang nag-aabot ng mainit na lugaw sa mga huling dumating. Nang tanungin na si Isandro kung tinatanggap ba niya si Celestina, hindi man lang siyang nagdalawang isip. Buong buo, sagot niya. At nang si Celestina naman ang tinanong, tumingin muna ito kay Yana na siyang may hawak ng maliit na basket ng bulaklak, saka kay Isandro. Matagal ko nang tinanggap, sabi niya habang lumuluha. Pagkatapos ng seremonya, habang unti-unting humuhupa ang ingay ng munting handaan, tumayo si Yana sa may pintuan ng panaderiya. Sa likod niya ay ang pugon, ang mga bagong tray ng pandesal, ang bookshelf, at ang mahabang mesang puno ng mga batang kumakain sa mesa. Sa harap niya ay ang kanyang ina at ang lalaking unang nagbigay sa kanya ng tinapay at tahanan. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, wala na siyang tanong kung saan siya nababagay. Dahil ang dating simpleng panaderiya sa kanto ng San Jeronimo ay hindi na lamang pugon ng tinapay. Isa na itong tahanan ng mga pusong minsang nagkahiwa-hiwalay, ngunit natutong muling magtagpo sa tamang panahon, sa tamang pagmamahal, at sa kabutihang nagsimula lamang sa isang paper bag ng mainit na pandesal.